Halatang puyat, nakagayak at handang-handa na ang nag-iisang superstar para sa aming interview. Kabaligtaran ito ng nakilalang La Honor ilang dekada ang nakaraan na laging huli, minsan nang i-Indian pa sa usapan. Nakagugulat, ang pinakasikat na artista ng ilang dekada ay tila hindi sanay sa atensyon. Pero ito daw ang tunay na Nora Honor. Sikat pero mahiyain. Sinasamba pero parang walang kumpiyansa sa sarili. Nababalot ng misteryo at intriga ang pagkataong nais nating lahat kilalanin. Anong naging buhay mo sa Amerika? Yung buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Yung bang nakakalakad ako mag-isa, nakakasakay ako ng bus, nakakasakay ako kung saan-saan na ako lang mag-isa. At nagluluto, malengke, lahat yun, naranasan ko yun. Taong 2003 nang tumulak ang superstar papuntang Amerika para sa serye ng mga show at concert. Pero iba pala ang nakaguhit sa kanyang kapalaran. Iwanan ako nung isang naging producer ko noon sa mga shows, sa concerts, at saka iniwanan din ako nung naging manager ko. So ako lang mag-isa. Tulad ng maraming Pinoy, imbis na bumalik sa Pilipinas, nakipagsapalaran siya sa Amerika. Naghirap talaga din ako. Hanggang ngayon naghihirap pa rin ako. Naubos na raw ang lahat ng naipon ni Guy noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Masyado akong tawag galante sa pera. Isa si Guy sa mga artistang nakahuhulog ng pangaang talent fee noong araw. Noong dekada 80, 120,000 pesos ang tinatanggap niya kada episode ng lingguhang show na Superstar. Naitayo niya ang NV Films at Superstar Productions. Samot-saring negosyo ang pinasok ni Nora Honor. Ang lahat ay naglaho ng walang bakas. Ang hirap pag walang-wala ka, na nasa States ka. Ni isang sentimo wala talaga ako. Kaya noong nandun ako, hindi ko alam kung saan ako titira, hindi ko alam kung saan ako matutulog, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pagkain. Mabuti na lamang at yung naging producer ko noon sa Seattle, naging nanay-nanayan ko, yun ang natawagan ko at yun ang sumalo sa akin. 2 taon nang kumakayod sa Amerika si Guy nang isang panibagong pagsubok sa kanya ang gumulantang sa lahat. March 2005, inaresto si Guy sa Los Angeles International Airport. 8 gramo ng shabu at drug paraphernalia ang natagpuan sa kanyang mga kagamitan. Sinampahan siya ng kaso, ngunit noong 2007, na-dismiss ito. Rehab ka daw? Is that true? Hindi, nag-ano lang naman po ako, nag-attend ako ng mga meetings. Bakit? Why did you have to go through parang ganyang klaseng counseling Ayun yata tsaka po, support groups? Ano yun? Yun po yata ang patakaran nila doon eh. Ang kanyang gininto ang boses ang nagsalba kay Guy sa Amerika. Wala raw siyang naging ibang trabaho, kundi ang kumanta sa mga concert at mag-guest sa mga show. Kinukuha rin siya para mag-advertise ng ilang produkto para sa mga Pinoy doon. Kaya naman parang pinagsakluban ng langit at lupa si Guy nang mawala ang kanyang boses noong nakaraang taon. Isang cosmetic clinic sa Japan na may branch dito sa Pilipinas ang kumuha kay Guy na maging endorser. Hindi ko alam na operahan ako. I mean, babanatin ng konti yung aking mukha. Kasi hindi pa naman banat yung, hindi pa naman nagsasagi yung mukha ko. Pero pagdating ko doon, tinun ang ginawa. Mga 3 days ako hindi nagising. So, kailangan nilang butasan yung leeg ko. 3 linggo raw halos may nakakabit na tubo sa liig ng superstar. Nasira ang kanyang vocal cords. Kinasuhan niya ang klinikang nagkamali sa kanyang operasyon. Anong maramdaman mo sa pagkawala ng boses mo? Ay, buhay ko yun eh. Dito ko binuhay ang pamilya ko. Dito lahat nag-umpisa sa boses ko. Kaya noong nangyari nga yun, laking talaga hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Matapos ang 8 taong paghihintay, dininig rin ng langit ang matagal nang pinananabikan ni Kuya Germs, ang pagbabalik ni superstar Nora Honor sa bansa. Huwag na huwag akong mawala sa tabi niya. Madaling araw nandun kami sa airport na sumasalubong sa kanya kasama ang iba't ibang TV stations, radio, photographers, lahat, Isa si Kuya Germs sa mga taong hindi nawala ng sampalataya sa talento at karisma ni Nora. Sinabi ko sa kanya, Guy, mas mabuti yung balik mo rito, meron kang gagawin. Ngayong balik showbiz na ang superstar, sinigurado ni Kuya Germs na magiging busy at puno ang schedule ng aktres. Nagkataon na merong mga offers sa kanya. Sabi ko na nakita mo na ang naging resulta. Naging maganda para sa iyo. Sikliglig at umaapal. Isa raw sugal kung tutuusin ang pag-uwi ni Nora. Ngunit gagawin daw niya ang lahat para muling magtagumpay ang nag-iisang superstar. Bakit naman gano'n? Ano man ang mangyari, isa lang ang tinitiyak ni Kuya Germs. Hindi ba nakakalungkot naman kung 100% wala nang papansin sa kanya, wala nang sasalba sa kanya. Kaya lalo na siya, na minsan ko lang nasubukan, pababayaan ko. Hindi. Coming ng superstar na si Nora Honor. Matagal nang pinakahihintay ni Lito Sagun ang pagbabalik ng superstar. At sa pag-uwi na ito ng aktres, walang duda ang die-hard Noranian sa mangyayari. Given na kasi yung artistry level niya, di ba? Sa akin, walang makapantay na doon. Nakita ko yung katatagan niya loob, fighter. And then, every time na she falls, she bounce back. Nang gumanap si Nora bilang Elsa sa pelikulang Himala, lalong napabilib ang fan. Hindi ko ma-explain yun yung sa Himala niya. Kasi siya lang nakakabagay na mag-portray yung role na yun sa Himala, di ba? Wala raw kapantay si Nora bilang aktres. Kasi at that time, sa festival, isa lang yung binigyan ng award on the artistry level. Best performer ang tawag. Isa lang. Walang best supporting, walang best actor, walang best child. Isa lang. When you say best performer, lahat na hawak mo lahat yun. Si Nora na nanalo nun. Milyang-milya ang layo ni Nora kay film. I have all those records. Pero higit daw sa talento, ang pinakahinahangaan ni Sagun ay ang ugali ng kanyang idolo. Noong nakaraan na. Pero sa paniwala ni Sagun, ito rin daw ang naghatak pababa kay Nora. Kaya nga nawalan yan eh. Too much misgiving ang niya. Ang tawag ko sa kanya. Hindi na, minsan wala na sa lugar, di ba? Nakita at nasaktan daw si Sagun nang makita niya na unti-unting naglalaho ang ningning ng bituin ng superstar. There come a point na talagang yung shows niya medyo humina. Mayroon pang point na naiyak ako nung araw, ang haba ng pila nito, ba't wala na? Asan na yung mga tao? Hindi natinag ang kanyang paghanga kahit noong inuulan ng intriga ang superstar sa Amerika. Pero bukas daw ang isip ni Sagun sa mga kahinaan ng kanyang idolo. Nakita ko na nag-i-smoke siya, ganun, umiinom na rin. Minsan, kakainis naman to, ba't ganyan? Pero binibigyan ko pa rin siya yung benefit of